Good day everyone! Ang tutorial natin today, how to open an account in Union Bank. Ang advantage ng Union Bank, wala itong maintaining balance and zero deposit ito. Unlike ng other banks, pag hindi na-maintain yung maintaining balance nila, nagkakaroon tayo ng charge o kaya nakuklose ang ating account. Well, mabilis lang mag-open ng account sa Union Bank. Punta lang tayo sa Play Store. Then, i-search lang natin yung Union Bank app. Then, click install. Okay kaibigan, habang ini-install pa natin ang ating Union Bank, pwede ba akong humiling ng kahilingan? Pwede mo bang i-subscribe at i-like ang video na ito? Kung nagawa mo na, thank you and stay blessed. Once na ma-install na natin, i-click na natin yung open. Then here, i-click mo lang kung anong account type ba yung i-open mo. So, i-click natin yung savings account with debit card. Then, click mo lang yung continue. Then here, kailangan mo lang mag-select kung anong savings account type ba yung gusto mong i-open. So, naka-indicate naman kung para saan ba yung mga cards na yan. So, dito tayo sa may personal savings. So here, mababasa mo pag in-scroll mo pa pataas, ayan ang initial deposit nga 0, maintaining balance 0 din, and yung minimum para makapag-earn ka ng interest is 10,000 dapat yung ilalaman mo. And yung interest rate naman niya 0.10. So yung card fee, every year meron itong 350 pesos na fee. Okay? So, ayan, before we proceed, mababasa mo na kailangan mo syempre ng internet connection at ID. And yung last step, kailangan mo mag-selfie. Okay? Then, click next. And here, dito sa may account application, basahin mo muna yung kanilang declaration, T&C and privacy. Pag nabasa mo na, click mo na yung accept sa taas. Then here, ilagay mo lang yung iyong email address. And syempre, yung active mo din na mobile number. So, pareho dapat na active. Click next. And dito, ilalagay mo lang yung OTP na na-receive mo sa iyong phone number. Then here, sa sign up page, kailangan mo lang mag-fill up ng iyong mga personal information. Then, once na matapos mo na yung pag-fill up, i-click mo na yung next. Then, dito sa may create profile page, kailangan mo lang mag-create ng user ID at create password. Ngayon, naka-indicate na din dito yung guide kung paano ba yung password. So, kailangan mo lang ng 8 to 30 characters. And kailangan nagko-contain ng alphabetical character. At kailangan meron din numeric character. And kailangan nagko-contain din ng symbol character. At dahil wala itong confirm password, i-on mo lang itong parang mata para ma-check mo kung tama ba yung mga na-type in mo sa password na gusto mong iset. Click next. Then here, fingerprint authentication, click mo yun enable and i-place mo yung finger mo sa fingerprint sensor ng iyong device. Then after that, mag-fill up ka lang dito sa may personal information. Then, after mo dito, i-click mo ulit yung next. Then, here sa address page, mag-fill up ka lang ulit. Then, click next. Okay, almost done na tayo. Dito na tayo sa may financial information. So, once na ma-fill up na natin to, click ulit natin yung next. So, dito sa may account details page, lalagay mo lang dito kung ano ba yung purpose of the account. So, ayan, magsiselect ka lang dito sa may arrow. Click mo. Click natin yung personal savings. And dito naman sa may estimated monthly transaction, ayan, pili ka lang din dyan. Click mo lang itong mga tuldok-tuldok na yan. Then, kung hindi ka US citizen, click mo lang yung box. Then, after natin dito, click na natin yung next. Then here, dito sa may upload document,
Mamili ka lang kung anong document ba yung gusto mong i-scan ng kanilang system. So, click natin tong national ID. May guide na din dito kung paano ba yung pag-take ng correct photo. So, click natin yung got it. Then, click natin yung allow. And ayan, automatic na magbablock yung screen for privacy protection. So, pati na rin sa pagkuha ng selfie kapag nagbibideo ka sa kanilang app. Then, after natin makapag-scan ng ating ID at makapag-selfie, andito na tayo sa may signature page kung saan kailangan natin mag-sign ng 3 beses sa ating monitor ng cellphone. At every sign, kailangan natin i-click yung next. So, 3 lang naman to. 3 pirma lang. So, gandahan mo na yung pag-pirma mo, dapat pare-pareho. Then finally, andito na tayo sa review and submit. So, i-review mo muna kung tama ba yung mga information na nailagay mo. Then, scroll mo lang pataas and makikita mo yung submit button. Pwede mo na i-check yung box or kung gusto mo, i-click mo muna yung terms and conditions at basahin mo. Click accept pag nabasa mo na. Then, click na natin yung submit. So here, mababasa mo, congratulations, successfully submitted na ang aking application. So maghihintay na lang ako ng kanilang email sa aking email account. Once na yung account ko is ready na or naaprubahan na. Okay, thank you guys sa muling pagsama sa aming tutorial and have a blessed day.